Napakamahalang spam at napakataas pa ang sodium content. Ano kaya kung gumawa na lang tayo ng homemade na luncheon meat? Mas makakatipid tayo at mas healthy pa. Tara, subukan natin. Hi, I'm Dance and this is my channel. Sa 500 grams na pork meat na may 90% na lean meat at 10% na pork fat ay makakagawa tayo ng spam size na 2 lata na spam o luncheon meat. Hihiwain lang po natin ng maliliit at pagkatapos po ay pagsasama-samahin natin sa isang food processor ang lahat ng ating mga sangkap dito at gigilingin po natin ito ng pinong-pino. Pinong-pino na parang paste na ang kalalabasan ng ating giniling dito. Narito po ang listahan ng tamang sukat ng ating mga sangkap para dito sa ating luncheon meat. Isulat nyo na lang sa isang papel at sundan nyo na lang po ang proseso sa paggawa ng ating luncheon meat dito. Tulad ng sinabi ko kanina ay gigilingin natin ang lahat ng ating mga sangkap dito para sa ating luncheon meat. Gigilingin natin ng pinong-pino. Pinong-pino po talaga na parang paste na po ang consistency ng ating giniling dito. At habang ginigiling po natin ang ating mga sangkap dito, ay i-shoutout muna natin si Just for Jet TV ng Milan, Italy at saka si Jomar Kulokar ng Oriental Mindoro. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking mga videos. At dahil pinagsama-sama na natin ang ating mga sangkap dito, ay hindi na natin kailangan haluin ito at direkta na natin ito ilalagay doon sa ating mga lata ng spam na gagamitin pang molde mamaya. Pag ako'y bumibili ng spam ay itinatabi ko po ang mga lata kasi bala ko nga po gumawa ng sariling spam na lang para mas makatipid at para mas sigurado po na mas healthy ang aking gagawing luncheon meat. Dito ay makakagawa po tayo ng 2 latang luncheon meat. 2 lata lang po ang ating magagawa dito pero malaking katipiran na po yan kasi po ang price ng spam ngayon ay napakataas po. Dito 2 lata na ng luncheon meat ang ating magagawa dito. At kailangan siksikin talaga natin ang ating paglagay ng ating mixture dito sa ating molde, sa ating mga lata para wala pong mga butas-butas pag ating naluto na po ang ating luncheon meat mamaya. Itaktak po natin ng maigi para mawala yung air pocket sa loob ng ating mixture. Tatakpan na natin ng aluminum foil bago po natin i-steam ang ating luncheon meat maya-maya. Bali, 2 lata lang ang ating nagawa dito para sa ating luncheon meat at i-steam po natin ito ng mga 40 minutes po para sigurado po na luto na po ang ating luncheon meat dito. At ganito na po ang kinalabasan ng ating na-steam na luncheon meat po dito. At habang mainit-init pa ay kailangan natin hanguin ito, ilagay natin sa ating working table at pagkatapos po ay papatungan natin ng mabigat na bagay at i-pre-press po natin ito habang mainit na mainit pa po para po makompress po ang ating luncheon meat. Palalamigin muna natin ang ating luncheon meat bago po natin i-unmold po ang ating luncheon meat dito.
At kung mapapansin nyo po ay hindi pantay ang sukat ng ating ginawang luncheon meat po. Dito, kailangan po equally divided po into 2 equal parts ang ating mixture po dito bago isilid sa ating mga molde. At ito pa, siguro hindi ko po nasiksik ng maigi ang aking paglagay dito sa ating molde kasi nagkaroon po ng butas-butas ang ating luncheon meat po dito. Pero okay na rin po ito, pero kung mas gusto nyo po ng mas makinis ay kailangan talaga siksikin ng maigi ang ating mixture sa ating molde. At kapag i-imbak po natin ito ay kailangan natin balutin ng aluminum foil at ilagay lang po natin ito sa chiller. At i-imbak po natin ito sa refrigerator ng mga 1 week lang po ito kasi wala po itong curing salt. Kung gusto nyo po ng pangmatagalan ay pwede naman tayo maglagay ng curing salt. At kung magdadagdag po tayo ng curing salt, 1 teaspoon na curing salt at magbabawas din po tayo ng salt, ng rock salt dito. At ngayon, ihahanda na natin ang ating luncheon meat para ipriprito po natin para sa ating almusal. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi po nasiksik ng maayos ang aking paglagay sa molde, kaya nagkaroon po ng mga konting butas-butas dito sa ating kinalabasan ng ating nalutong luncheon meat.